Okay. So, good day guys. Ngayon naman ang lesson natin is all about reactivity. So, when we say reactivity, gaano ba ka-reactive ang isang metal? Based sa position niya sa kanyang periodic table. Okay? Kung maalala nyo, di ba, diniscuss natin si melting point tsaka si density. Okay? May kinalaman sila sa reactivity. Tanong, how reactive is an element? Okay? So, if you're going to have an experiment using the following element, halimbawa itong mga metal na to, such as zinc, copper, potassium, calcium, iron, lithium, magnesium, and sodium. Okay, for example, ito yung mga elements na yun guys. Up to sodium. Ayan. Magnesium, lithium, from zinc, copper, potassium, calcium, so on hanggang kay sodium. Now, let us look at the results when a small amount of given elements was dropped in a cold water. So, ano raw yung magiging resulta kapag yung mga element na yun ay nilagay sa malamig na tubig? Okay, so guys, ano daw yung magiging reaction? On this case, hindi ko na ipapakita. Bibigay ko na lang sa inyo yung result. Okay, so ito yung mga naging result. Yung zinc daw, no reaction. Yung copper, no reaction. Nung potassium, instant violent reaction, lilac flame, water got hot. Nung nilagyan daw ng onting potassium yung malamig na tubig, nagkaroon daw ng violent reaction. Ibig sabihin, nagwala yung potassium dun sa loob. Okay, ganun din ang calcium. Quick reactions, steady release of hydrogen gas, umusok. Dito sa potassium, nagkaroon ng flame, nag-apoy. Sa iron naman guys, ganun din, no reaction. Sa lithium, rapid reaction, hydrogen made, water warm up, so minute. Then sa magnesium, may reaction pero very slow. Sa some signs of being hydrogen are being made. So umuusok konti-unti. Sodium, instant reaction. Hydrogen made, water got hot. Okay. So based sa mga yan, ang gagawin natin, i-arrange natin siya from most reactive element up to the least reactive element. Okay? Okay. So if we're going to rank yung mga elements na yon, we have this one. Yung first natin is si potassium. Okay, observation. Next natin guys is si lithium. No, si sodium dapat to guys, si sodium nandun. Okay, kasi instant dapat magkasunod to. Siguro typographical error lang. Instant reaction hydrogen made. So mauuna guys i-clarify ko to Mauuna si sodium. Potassium muna, then si sodium. Then si lithium. Okay, next. Si calcium, quick reaction, steady release, hydrogen gas. Then si magnesium, very slow, some signs of hydrogen. Now, anong nangyari sa 6, 7, 8? Sa 6, 7, 8, which is iron, copper, and zinc, no reaction at all. Pero mamaya irarank pa rin natin yan using iba namang experiment. Okay, tandaan nyo una si potassium, sunod si sodium guys sodium. Nagkamali lang yan. Si sodium, pangalawa si sodium, pangatlo si lithium. Next, calcium, magnesium. So, etong tatlo, hindi pa natin alam. Okay, since no sign, sir, paano namin malalaman kung sino sa kanila yung most reactive sa 6, 7, 8? O, gawa tayong panibagong experiment kasi wala namang reaction na nangyari sa kanila. Okay, sa 6, 7, 8, since no reaction, so, ito naman yung gagawin natin. I-dilute naman natin sila sa hydrochloric acid. Okay? Hindi na natin siya gagawin kasi medyo delikado. Okay? Pag dinilute yan sa hydrochloric acid, guys, ito naman yung magiging result. Okay? Yung zinc, slow and steady reaction to make hydrogen. So, magkakaroon ng reaction, magkakaroon ng hydrogen, pero mabagal. Si copper, no reaction pag nilagay sa hydrochloric acid. Then si iron, slow reaction to make hydrogen. So if we're going to rank this one, ang pinakamauna natin ay si sino guys?
Okay, si zinc. Okay, tingnan natin. Zinc, basta mahuhuli si copper. Okay. So, i-arrange natin yung mga elements na yon from the most reactive up to the least reactive. Okay. So, dun din natin madedetermine kung bakit sila reactive at kung bakit sila less reactive. Okay. O, yung first element na reactive is the potassium. Anong symbol niya? K. Sunod is si sodium. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina guys, sabi ko sa inyo typographical error lang yan. Sodium which is Na. Pangatlo is si lithium, symbol is Li. Pang-apat si calcium, Ca. Panglima si magnesium, Mg. So ito yung mga elements na nag-react sa cold water. Ibig sabihin, dahil sa water lang, reactive sila. Meron tayong mga elements na hindi nag-react sa water. Kaya gumawa tayo ng panibagong experiment using hydrochloric acid. So yung naging ranking naman sa activity na yon, yung mga reaction ay ito. Nauuna si iron. Okay, nag-react. Pangalawa si copper. React. Huling-huli si zinc. Okay? So, yan yung ranking. So, mapapansin nyo guys, etong mga to, ito ay nasa group 1. Ito ay nasa group 2. Ito ay nandun sa gitna. Sa D-block natin. Or tinatawag nating transition metals. So, ibig sabihin, guys, in summary, yung mga nasa group 1, most reactive sila. Then, going right, from group 1 to group 2 to group 3 to group 4 to group 4, nagiging less reactive yung metal. Okay, tandaan nyo from left to right ng periodic table, nagiging less reactive sila. Okay? Intindihan? From top to bottom naman, ibig sabihin from group, nagdi-decrease yung kanilang reactivity. Okay? O, yun lang naman yun guys. Nirank lang natin sila based sa reactivity. So, sino ang pinaka-reactive na metal? So, si potassium. Okay? As you go down, halimbawa ito, nasa group 1 tayo. Group 1A ito eh. As you go down from the group, nagdi-decrease ang reactive. Okay? Yung reactivity is nagdi-decrease. From left to right naman, okay, it is important when considering the uses of metal. Sir, bakit kailangan naming malaman yung reactivity ng isang metal? Okay? Especially, anong reason? When they are exposed to condition where they may corrode. Ibig sabihin yung na-wear out yung mga metals. Kaya importante na alam natin yung reactivity nila. Okay? O ngayon, ang tanong ko, bakit guys si sodium kapag ano yan, itinatago yan sa loob sa bottle, tapos may kerosene. Okay? Kasi guys, may tendency na sumabog yan at magkaroon ng flame kapag na-expose siya sa water, okay, or sa oxygen, pwede rin. Kasi reactive yan eh. Okay, sa YouTube, marami kayong makikita niyan na reason kung bakit si sodium ay nakalagay sa kerosene. Kasi may lagay mo lang yan may expose lang siya sa mga onting tubig or oxygen, magpi-flame yan sa sabog. Okay? O, yun lang naman guys, trivia about sodium. Okay, kaya siya nilalagay sa kerosene para mapigilan na ma-expose siya sa oxygen or kaya sa water. Kasi reactive siya. Mabilis siyang mag-react sa ganun. Okay? So guys, thank you for watching reactivity of metals. Ito lang yung mga basic na kailangan nyo matutunan.